Bilang mamamayan ng demokratikong bansa, karapatan po natin mga Pilipino ang makaboto. Sino-sino nga ba ang pupwedeng maging botante? Hindi komplikado ang requirement ng batas para maging rehistradong botante. Sa ilalim po ng Republic Act 8189 o Voters Registration Act of 1996, kailangan mamamayan sila ng Pilipinas at edad 18 pataas pagdating ng eleksyon. Bago naman ang eleksyon, hindi dapat bababa sa 1 taon ng residente ng Pilipinas habang higit 6 na buwan kang residente sa iyong lungsod o bayan kung saan ka boboto. Pero mayroon ding mga nadidisqualify o yung mga taong hindi pinapayagang makaboto. Kabilang po dyan yung mga sinesentensyahan ng pagkakakulong ng mahigit 1 taon. Mga napatunayang nagtaksil sa pamahalaan sa pamamagitan ng rebelyon, sedisyon o iba pang krimen na may kinalaman sa national security. Pati mga idineklarang insane o incompetent ng angkop na mga otoridad. Sa kabila po niyan, may posibilidad pa rin namang maibalik ang kanilang karapatan na makaboto muli, alinsunod sa batas. Tuwing may paparating po na eleksyon, may itinatakdang petsa ang COMELEC para sa registration period. Pero sa ngayon, hindi na po pwedeng magparehistro ha? Kaya abang-abang na lamang po muli kung kailan ulit tatanggap ang COMELEC na mga magpaparehistrong botante. Nakasaad kasi sa batas na dapat wala ng voters registration 120 days bago ang sunod na eleksyon. 90 days naman kung special elections. Sa tinatayang mahigit 115 milyong populasyon ng Pilipinas, ilan nga ba sa atin ang registered voters? Ngayong eleksyon 2025, mahigit 68.4 million ang nakarehistro batay sa datos ng COMELEC. Iba pa riyan ang overseas voters. Noong eleksyon 2022, mahigit 65.8 million ang bilang ng rehistradong botante sa Pilipinas. Pero mahigit 55.4 million lamang ang bumoto. Ibig sabihin po niyan, halos 10.4 million ang rehistrado pero hindi naman bumoto noong 2022. Sa katunayan, mula po 1992, hindi pa lumalagpas sa mahigit 90% ang voter turnout o ang dami ng mga bumoboto kumpara sa kabuang bilang ng mga rehistrado. Kung susuriin naman at kung pagbabatayan ang kasaysayan, karaniwang mas mababa ang voter turnout tuwing midterm elections kaysa sa presidential elections. Sa loob kasi ng mahigit 3 dekada, noong 2013 lang, mas mataas ang voter turnout ng midterm elections kumpara sa sinundan nitong presidential elections. Tiyak na may iba't ibang rason kung bakit may mga hindi talaga nakakaboto sa mismong araw ng eleksyon. Pero tandaan na ang karapatang makaboto may kasamang responsibilidad. Isa na dyan, ang pagkilati sa mga nanliligaw na kandidato dahil ang kanilang intensyon dapat totoo.